dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya'y awitan at papurian magpakailanman. Nilikha niya ang langit at lupa, nilikha niya ang araw at buwan, nilikha niya ang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya'y mabuti, pinagyamanan ng lubusan. Purihin niyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya'y awitan at papurian magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayong araw ito'y pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Lorenzo, Diakono at Martir. At kaalinsabay din ito ang ating ikalimang araw ng pagnunobena sa mahal na Birhen ng Buena Hora, ang mahal na ina ng mabuting oras. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Bering Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan ng mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang angking kapurian. Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak. Panginoon, Diyos Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo.
maawa ka sa amin. Maawa ka. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Heso Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa alam ng iyong pag-ibig na kaloob, si San Lorenzo ay natanyag sa paglilingkod at ang pagkamartir na tampok. Gawin mong mahalin namin ang kanyang minamahal at maganap namin sa pagtupad ng tungkulin ng kanyang ipinangaral sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya'y namudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit, mabait. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit, mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit, mabait. Ang mapagpautang nagiging mapalad kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit.
Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit, mabait. Anumang balita'y hindi siya takot, matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi nangangamba, alam na babaksak ang kaaway niya. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit, mabait. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas, buong karangalan siyang itataas. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit, mabait. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Kapag si Kristo'y tinunda, liwanag niya'y makakamtan para mabuhay kailanman. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroroon, naroon din ang aking lingkod. Para ng ngalan ng Ama, ang sinumang naglilingkod sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibate ang inyong katabi. Mahal ka ni Lord. Ayan. O, ipalakpakan natin ang Panginoon sa tanghaling ito. Sabihin nyo nga po, I am blessed. Mas malakas. Tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo, you are blessed. Mas malakas. Sabay-sabay natin sabihin, we are blessed. Mas malakas. Palakpakan natin ang Panginoon sa tanghaling ito. Lahat tayo ay pinagpala ng mahal na poong Jesus Nazareno. Amen? Kapag ang magsasaka ay hindi nagtanim, wala tayong makakaing bigas, wala tayong makakaing mga gulay. Tama po ba? Tama. Kapag ang mga kapulisan o kaya yung mga sundalo ay hindi nagbabantay sa ating bansa, sa ating barangay, sa ating syudad, sa ating bayan, maari tayong mapasok ng mga mapanloob at sirain ang ating kapayapaan. Tama po ba? Ang isang ina ay magsasakripisyo ng 9 na buwan upang nang sa ganon, may isang buhay na mailuwal sa mundong ito. Tama po ba? Ganito ang sinasabing mensahe ng mabuting balita. Kapag ang isang butil ay hindi mahulog at mamatay, hindi ito mamumunga.
Dito'y sinasabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga tagapakinig, hanggat hindi kayo matututong magsakripisyo, hanggat hindi kayo matututong mamatay sa inyong sarili, walang magiging magandang bunga niyan, di lamang sa ating sarili, kundi para din sa iba. Sapagkat siya ang Panginoong Hesus ang pinakamagandang halimbawa ng ating mabuting balita. Kung hindi siya namatay sa krus, wala tayong kaligtasan. Kung hindi siya nagsakripisyo para sa akin at para sa lahat, walang kaligtasan tayong matatamo. Ang ating Panginoong Hesus ay hindi lang, ang sinasabi ng Panginoong Hesus ay ganito, hindi lang ito tumutungkol sa pisikal na kamatayan, subalit tinuturuan din ng Panginoong Hesus sa kanyang mga tagapakinig, marunong kang mamatay sa iyong sarili. Ano yung kamatayan sa sarili? Ang pagpapakumbaba. Sapagkat napakahirap ang magpakababa. Amen? Amen? Totoo yun. Mahirap magpakababa, napakadaling maging mayabang. Tama po ba? O, kadaling maging mayabang. Ako nagpagawa nito, akin yan, akin. Ay, ito natapos ko. Hindi, nadoon ako. Napakadaling magmayabang. Pero ano ang silbi ng pagmamayabang kung ito naman ay walang katotohanan? Ang pagyayabang ay nakakasira ng relasyon sa kapwa-tao. Sapagkat ang naiaangat ay walang iba kundi ang aking sarili. Subalit kung tatanungin ko ang aking sarili, yang bang mga kagalingan ko ay galing sa sarili ko lamang? Hindi. Yan ay galing sa may kapal. Kaya tama ang sabi ng Panginoong Hesus, matuto kang mamatay sa iyong sarili. Sapagkat ang sino mang marunong mamatay sa kanyang sarili, marunong magpakababa, ay marunong magbigay at marunong maglingkod. Itong sinasabi ng ating unang pagbasa sa sulat ni Apostol, sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Sabi niya ganito, kung ikaw ay magbibigay, dapat yan ibukal sa iyong puso. Pag ikaw'y nagbibigay, hindi bukal sa iyong uso. Iba yun. Sapagkat para kay San Pablo, itong puso ko ang dapat mangibabaw. Sapagkat kapag yan ay galing sa puso, bukal yan. No? Kusang loob yan. At kapag yan ay galing sa puso, malinis ang intensyon. At kapag yan ay galing sa puso, may kirot yan. Amen? Kasi alam mo, ang ganda ng sinabi ni Mother Teresa, kapag daw ikaw ay nagbibigay no, ng iyong sarili, kung ikaw'y nagbibigay ng mga bagay-bagay sa iba, kailangan may kurot yan sa ating mga puso. Sapagkat kapag yan ay walang kurot sa aking puso at sa ating puso, hindi ka nagtunay na nagbibigay. Tama ang sinabi ni San Pablo. Sapagkat sa pagbibigay ng mga bagay-bagay, lalo't higit ng sarili, oo, may kunting kurot yan sa puso. Meron yan. Mararamdaman ko at mararamdaman natin yan. Subalit, yan ay isang tanda na ikaw ay tunay na naghahandog, ikaw ay tunay na nagbibigay. At yan ang pinakita ng ating Panginoong Hesus. Ibinigay niya ang sarili niya. Hindi biro ang mapako sa krus. Amen? Gusto niyo bang mapako sa krus? Uy, tutulog naman kay naulan eh. Masakit kaya yun. Subalit dahil ang Panginoong Hesus ay nagbigay, titiisin niya upang tayo ay maligtas. Yan ang maganda ng tinuturo ng Panginoong Hesus. Kung ang sakripisyo ay may mabuting layunin, magiging maganda ang kalalabasan yan. Subalit kung ang sakripisyo ay gagawin lang sa pansarili, walang magiging magandang bunga ito. At itong makikita natin sa ating santo ngayong araw na ito, si San Lorenzo Diacono. Hindi siya si San Lorenzo Ruiz Ibato. Si San Lorenzo Diacono
ay isa sa 7 martir, no? Ay isa sa mga 7 diakono na umaalalay kay Papa Sixto na ipinagdiwang natin noong August 7, no? At kabilin-bilina ni Papa San Sixto kay San Lorenzo, Lorenzo, alagaan mo ang mga kayamanan ng simbahan. At ito nga ang ginawa ni San Lorenzo. At nung siya, ang simbahan, ay kinubkob na, ng mga tagapag-usig ng pananampalataya, tinanong nila si Lorenzo, nasaan ang mga kayamanan ng simbahan? Ang akala nila ang ituturo ni San Lorenzo ay yung mga larawan, mga estatwa, mga ginto. Subalit, nung tinanong siya, ang ipinakita ni San Lorenzo ay yung mga mahihirap, mga dukha. Bakit? Sapagkat sabi ni San Lorenzo Diakono, ito ang tunay na kayamanan ng simbahan. Kaya dahil doon na-insulto ang mga taong iyon at siya ay dinakip. At anong naging parusa sa kanya? Siya ay inihaw ng buhay. Ginanon siya. Inihaw siya doon. Yan ang kanyang parusa. Subalit merong kwento na noong dinaranas ni San Lorenzo Diakono na siya ay isalab sa apoy, siya ay ilitsyon ng buhay, nung ang kanyang kakabilang katawan ay sunog na, sinabi niya doon sa gumagawa noon, luto na ang kabila kong katawan, ibaliktad mo naman ako. Pinapakita dito ni San Lorenzo Diakono na ang kanyang magagawang paglilingkod sa simbahan ay ang pag-aalay ng kanyang buhay para dito. Ang ginawa ni San Lorenzo ay pag-aalay ng buhay para kay Kristo upang nang sa ganon, ang Kristyanismo ay lumago. At tayo ang nakikinabang sa ginawang sakripisyo ni San Lorenzo Diakono. At may matinding hamon yan. Ano yun? Mapala tayo sa ating bansa sapagkat hindi tayo nagkakaroon ng religious persecution. Pero sa ibang bansa, meron. At nung panahon ni San Lorenzo, meron. Malaya ako't malaya tayo nakakapagpahayag ng pananampalataya. Ang malaking hamon ay ganito, sana yung aking pagpapahayag ng pananampalataya, sana ang ating pagpapahayag ng pananampalataya ay hindi maging pakitang tao lamang. Na yung pagpapahayag ng pananampalataya ko kay Kristo ay may kaakibat na kamatayan sa aking sarili. Na yung aking paglilingkod sa kapwa ko, ang hindi lumitaw ay ang sarili ko, bagkus ang umangat ay walang iba kundi si Kristo. At yan din ang matututunan natin sa mahal na Birheng Maria. Tayo ay nasa 5 araw ng ating pagnunubinaryo sa mahal na Birhen ng Buena Hora. Tayo ay binibigyan ng magandang larawan ng mahal na ina. Sapagkat nung siya ay sumagot sa anghel na, oo, tatanggapin ko ang pagiging ina ni Jesus, nilunok ng mahal na Birhen ang kanyang kayabangan, ang kanyang ego, at siya'y naging mababang loob sa harapan ng Diyos. Hinayaan niyang magamit ang kanyang sarili ng Diyos para sa kanyang magandang plano. At hindi naging madali ito para sa mahal na ina. Subalit sa sakripisyo ng mahal na ina, niluwal niya ang ating Panginoong Hesus. At makikita natin lalo higit yan nung siya ay nasa paanan ng krus ng ating Panginoong Hesus. Hindi niya kayang makita ang kanyang anak na naghihirap, kaya siya'y nakiisa, nakitayo ang mahal na ina sa paanan ng krus. Tiniis niya ang lahat. Sinamahan niya ang kanyang anak na si Jesus upang makita ng mundo ang magandang pagliligtas ng Diyos. Hari nawa sa ating pagpapatuloy ng ating banal na misa. Ngayong binagdiriwang natin ang kapistahan ni San Lorenzo Diakono Martir.
sa ikalimang araw ng ating nobinaryo sa karangalan ng mahal na Birhen ng Buena Hora at sa ating pamimintuho sa mahal na Poong Jesus Nazareno, lagi nawa tayong tumingin at tumulat kay Jesus, ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno, handang magsakripisyo, handang mag-alay ng sarili upang ako at tayo ay magkaroon ng buhay para sa Kanya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa hapong ito. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng isang dakilang santo ng simbahan ng Roma, ina ng lahat ng simbahan, makiusap tayo sa ating mapagmahal na Ama na ipagkaloob ang kahilingang sama-samang inilalapit natin sa Kanya sa panalangin. Loobin mong maging matatag kami sa pagdalingkod sa iyo, O Panginoon. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Ang mga diakono ng simbahan naway maging masigasig sa pangangaral ng ebanghelyo sa salita at halimbawa. Manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Magkaroon nawa ng sapat na katolikong voluntaryong maglilingkod para sa mga mahihirap na pamayanan at bansa. Manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Ang ating mga dukha naway pahalagahan at pangalagaan natin bilang mga tunay na yaman ng simbahan. Manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Tayo naway magkaroon ng tibay ng loob sa mga panahong nasasaktan ang ating katawan. Manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay naway makapasok sa pinangakong kahariang walang hanggan. Manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Makapangyarihang Diyos, sa tulong ng mga panalangin ni San Lorenzo ang iyong martir, tanggapin mo ang aming mga kahilingang inilalapit namin sa ngalan mong iyong muling nabuhay na anak, na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo. Salamat sa iyo, aking Panginoon. Ako'y inilig at inaging ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Di makaya na may pagkaloob, mamahaling iyas, ginigintong nilukob ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, naway gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hiniling. Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa kapistahan ngayon ni San Lorenzo, tanggapin mo ang aming mga alay at ipagkaloob mong pakinabangan namin ang tulong mo para kami maligtas.
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ama pasalamatan. naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalapatan. Ngayong aming kagalakan na si San Lorenzo ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ng iyong anak na naging nagnaghay ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kahalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Biring Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pagpili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghay mong aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasang walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o minister. Sumunod po.
hanap. Loob ko'y ikaw ang tanging angat. Nauuhaw ako parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pagkaharuga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin akong nakataas aking kamay, magagalak na awit na ang papuri ialay. Ngunit ako, ikaw, habang nahimlay, pagkatanturo mo sa tuwina'y naglay sa lilim na iyong mga pakpak. Tumaawit akong buong galak. Aking kaluluwa'y umakapit sa'yo. Kaligtasa'y tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan. Ang sa iyo ay nangako, kalakyaong makakamtan. Ngunit ako, ikaw, habang nahimlay, pagkatanturo mo sa tuwina'y naglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawi, umaawi, umaawi ako mo. Announcement. Kasalukuyan po tayong nagdiriwang ng mga misa nobinaryo sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora tuwing alas 12:15 ng tanghali. Sa darating na ika-15 ng Agosto, sa ganap na alas 5 ng hapon, ay gaganapin ang maringal na misa sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng mahal na Birheng Maria at sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora. Ito po ay susundan ng prosesyon. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo.
Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling naming mga nakinabang sa kapistahan ni San Lorenzo na makapagdulot nawa kami ng paglilingkod na inaasahan mo at makadama ng karagdagang kagalingang buhat sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutang na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva! Nuestro Padre Jesús Nazaret, sinasamba ka namin. Pinipintuk ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.